Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sa ngayong araw inshallah ang ating tatalakayin is patungkol sa mga ahkam o mga hukom ng siyam. Yung siyam is yung pag-aayuno. So general to hindi lang siyam sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. So general to, tatalakayin natin. So ito, ang pag-aayuno ay may apat siya na uri, no? Una, ang pag-aayuno ng wajib o obligado. So pag sinabi na obligado, anong pag-aayuno yun? Obligado, wajib. Oo. Kailangan mong gawin. Kailangan mong gawin. So ang pag-aayuno ng wajib, yun yung mga, halimbawa, sa buwan ng Ramadan. Hindi mo pwedeng iwanan. Hindi pwedeng iwanan. So pag may naiwang kang Ramadan, halimbawa, last Ramadan, hindi ka nakakapag-ayuno ng isang araw. So kailangan mong bayaran. So malapit na. Yung time ng bayaran hanggang hanggang sa katapusan lang ng Sha'ban sa buwan na ngayon sa Arabic. So kung hindi ka pa nakabayad, kailangan bayaran mo na para hindi maging kasalanan na yun. Kailan yung Sha'ban? Ngayon, Sha'ban na ngayon. Kailan nag-start? Nag-start siya last... Kailangan yung utang mo, mabayaran mo na bago matapos tong Sha'ban. Bago matapos ng siya, bago pumasok yung Ramadan. Yung Sha'ban na yun, 30 days na yun. Yung buwan ng, tandaan natin yung buwan ng Islamic calendar, nagbibase tayo sa buwan. Hindi sa sun, hindi sa araw. Kasi sa Gregorian calendar, nagbibase sila sa araw. Tayo, sa Hijri calendar, nagbibase tayo sa buwan. So, ang araw sa buwan ng Arabic calendar is nasa 28 hanggang 30. Hindi bababa sa 28. Hindi rin siya tataas sa 30. Kasi sa sun, sa araw, kung yung nagbibase sa araw, lumagpas hanggang 31 o kaya 32. Kaya mas yung calendar natin o yung taon natin is mas mabilis kaysa sa Gregorian calendar na ginagamit ngayon. Mas mabilis matapos yung isang taon. So ayun, so kung sino man yung may utang sa buwan last na Ramadan, so kailangan nyo bayaran yun bago matapos ang buwan ng Sha'ban. So Sha'ban na ngayon, buwan Sha'ban pang-5. 5 araw na sa Sha'ban sa buwan na to. 19. Pang-5. Pang-5 na yan. Ibig sabihin, 25 days na. 25 days. So kadalasan yung nakakautang talaga is yung mga kababaihan. Kasi minsan nireligious sila o kaya buntis. So kailangan nila bayaran before pa paano naman pag hindi nabayaran? Pag hindi nabayaran, kailangan nila na magtauba. Ito man ay sinadya o kay paano yung pagtauba? Ano yung kailan yung dapat gawin? Gawin mo yan. Actually, dapat araw-araw tayo humingi ng... Yung tauba kasi yung paghihingi ng yung papatawad. nagsasala ka rin o... Hindi lang sa pagsasala. Sa pagdudua, lahat. Kailangan yung pagtauba is totoo ka na hindi mo na babalikan yung... Hindi mo na babalikan yung dati mong nagawa na kasalanan. At saka, yung pagtatauba is kailangan totoo, sincere ka dito. Tapos, ang pagtatauba din, kailangan na yung nagawa mo is kinamumuhian mo, yung nagawa mo. At wag mo nang balik-balik, at wag mo nang ibalik yun, at uulitin. Kasi pag nagtatauba ka, tapos babalikan mo din, hindi matatawag na tauba. Tapos magtauba ka naman? Hindi matatawag na tauba. Kasi ang tauba, ang totoong tauba, ay nagawa mo yung kasalanan na yun na hindi mo alam. Hindi mo alam, hindi mo na sinasadya. So doon ka magtatauba. Pero may iba na
magtatawba ako, pero paulit-ulit nilang ginagawa. So hindi na yun totoong tawba. Ulit-ulit yung tinatawag. So kailangan magtawba, wag na babalikan kasi hindi siya magiging ano, kasi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala alam niya yung future, alam niya yung past. So tayo hindi natin alam anong mangyayari sa atin, kaya lagi tayo nagpapatawad, naghingi ng kapatawaran sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayun, so balik tayo dito. So ang siyamul wajib o ang pag-aayuno na wajib ay nahati ito sa dalawa, no? Kasi may siyam, nabanggit ko yung Ramadan at saka yung siyamul kafarat wa nudur. Yung mga tao na sinusumpa ko kayo nagsusumpa, pero yung pagsusumpa kailangan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lang. Huwag tayong magsumpa sa ibang tao, nilalang o kaya hayop o kaya mga bagay. Kasi pag nagsumpa tayo sa ibang bagay malibang kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, shirk 'yun. Shirkul akbar 'yun. So pagtatambal 'yun sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kung pag nagsumpa yung isang sabihin niya, example, wallahi sa araw na ito mag-ayuno ako. So dapat sa araw na 'yon kailangan niya mag-ayuno. Obligado 'yun sa kanya. Pag hindi mo nagawa, may may kaakibat na parusa. Ay kaakibat na pagbabayaran mo kung hindi mo nagawa. Magpapakain ka sa mga taong mahirap, magbibigay ka ng mahirap sumumpa. kaya may So inshallah para hindi kayo malito, itatapikin natin yan sa sunod, yung kafara wa nuzur. Yun. Kaya yung pagsusumpa na mag-ayuno, yung pagsusumpa talaga ay makro siya. Ibig sabihin makro, hindi ka nais. Makro, kabaliktaran siya sa sunnah. So hindi sa sunnah. Kasi inuobliga mo yung sarili mo na gumawa ng obligado. Pero hindi naman dapat halal lang yun. So inuobliga mo lang yung sarili mo na gumawa ng obligado. So pinapahirapan mo yung sarili mo. Kaya sabi niya, sabi ng mga ulama, ang pagsusumpa is makro pag ito ay gawin mo, pero wajib na dapat mong gawin kung ano yung nasumpa mo. Halimbawa, nagsumpa ka sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na yung tao niya bibigyan ko ng pera sa buwan na yun, sa araw na yun. So dapat bigyan mo talaga siya ng pera. Kasi kung hindi mo nabigyan, hindi ka tumupad sa usapan niyo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, so kailangan mong pagbayaran yan. So ayun na, doon na sasali yung pagbayad. Ano ba nagsabi na mag-ayon na kung Lunes ganyan? Dapat ito pa rin yung pag-ayon sa Lunes. Meron din, yun yung isang uri ng Pangalawa, uri ng yung kafaratud dihar. Yung kafaratud dihar, ibig sabihin yung kafara, yung pag-aayuno kapag sa buwan ng Ramadan nakipagtalik siya sa kanyang misis. No? May nangyari sa kanyang misis. So, kailangan pagbayaran mo 'yun. Doon pa lang sira na yung Ramadan niya. Sira na yung Ramadan niya, kailangan niyang kumpletuhin yung buwan ng Ramadan na mag-ayuno at saka sa next. Tapos kailangan niyang pagbayaran ng 2 months na pag-ayuno na walang sunod-sunod dapat. So kung halimbawa 2 months halimbawa isang tao, ito nag-ayuno ng buwan ng Ramadan, then nakipag siya sa kanyang misis sa umaga. Sa araw ng araw ng Ramadan, sa araw talaga. Halimbawa pang 9 days ng 9 days ng buwan ng Ramadan. Pang 9 na araw. So yung naiwan na 21 days sa buwan ng Ramadan, kailangan niyang kumpletuhin. So hindi ibig sabihin na sira na yung Ramadan mo. So hindi mo na gagawin yung kukumpletuhin mo pa rin 'yun. Tapos
after ng Ramadan, after ng Eid, kasi bawal mag-ayuno ng Eid. Ha? Bawal tayo mag-ayuno ng Eid kahit ano pa Tapos yan. na namin, Oo. mag-start ka na. Pagkatapos ng Eid, dapat yung kasi obligado to gawin sa iyo eh. Dapat mabilisan, agad-agaran yung pagbayad. So after ng Eid, mag-ayuno ka ng 2 months straight. Sunod-sunod, walang hinto. Araw-araw. Basta diba, ang Eid 2 days, 1 day lang po. 1 day lang. Oo. Halimbawa, Eid ngayon, bukas mag-start ka na. Oh. Bukas start ka agad kasi agad-agaran yan eh. So, Yung yung sa babae, kung dire-diretso may yung sa babae kasi ang babae ano yan eh, exempted yun. exempted sila gawa ng dati si Aisha. Sino ang kilala kay Aisha radhiyallahu anha? Sa kanina ng prophet. O asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Aisha at saka yung mga asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dati nakakautang din sila sa buwan ng Ramadan. Pero hindi nila mababayaran hanggang sa Sha'ban, sa buwan ng Sha'ban. Bakit? Dahil sa kalagayan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siyempre, tayo lalaki, kung may asawa tayo, minsan gusto natin sa ating asawa, pero nag-ayuno sila, hindi pwede na tanggihan ng babae. So kailangan kung ang babae kung sabihin niya na dapat magpaalam muna siya sa lalaki before siya mag-ayuno. Magpaalam muna sa lalaki. Yun yung ginagawa ng Aisha radhiyallahu anha na hindi sila makakapag-ayuno ng agad-agad kasi nga kailangan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakakapag-ayuno na raw sila kapag sa buwan na ng Sha'ban. Kasi malapit na. So alam na ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang hindi na niya pinapayagan na niya. So ganun yung nangyayari. Yung kafaratud dihar, so balik tayo dito sa kafaratud dihar. Yung kafaratud dihar, kapag na-break yung halimbawa nakatapos na siya ng 25 days sa pag-ayuno. So tapos pag kinabukasan, hindi siya nakapag-ayuno. So balik na naman siya sa 2 months. Start na naman sa beginning. So kailangan talaga, 'di ba? Masaklap kasi 20 lang days na yung natapos niya, 25 days na halimbawa 25 days na yung natapos niya, tapos na-break niya ng isang araw, babalik na naman siya sa day 1. Umpisa na naman. So, kailangan talaga, sunod-sunod. Kaya, sabi nga ng mga ulama na wag iwasan talaga lalo na sa araw. Kaya nandun talaga yung saba sa Ramadan. Oo. Saba. Tapos, sa buwan ng Ramadan, yung niya natin, gabi-gabi yung niya natin sa pag-ayon ng buwan ng Ramadan. Hindi katulad sa sunna ng mga napag-ayuno. Kasi halimbawa, nagising ka ng after Fajr, tapos naisip gusto ko mag-ayuno. Pwede yun. Kasi hindi yun Ramadan. Pero sa buwan ng Ramadan, kailangan before Fajr, nakapag-niya ka na. So yung niya natin is paulit-ulit sa gabi. So kailangan gabi-gabi. Pwedeng mag-ayun ako sa buwan inspekto. Hindi. So kailangan gabi-gabi talaga yung, lalo na sa buwan ng Ramadan, gabi-gabi tayo na mag-intention. May niya talaga. Kasi kumbaga magkaiba siya sa hindi obligado na pag-ayuno. So, dati may hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kapag sabi ng Aisha radhiyallahu anha na isang beses nagtanong ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam umaga, nagtanong siya kung anong makakain. Sabi ng asawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pagkain. Tapos ang sagot naman ng propeta Muhammad, sabi niya, so mag-ayuno lang ako. Sa araw na to mag-ayuno na lang ako. So, doon maintindihan natin sa hadith na yun na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi siya nag-intensyon na mag-ayuno sa araw na yun. Doon lang siya nag-intensyon nung once opo, kasi umaga na eh. Doon lang siya nag-intensyon nung nalaman niya na wala silang pagkain. So, sabi niya, mag-ayuno lang ako. Kasi yung pagtanong niya, intensyon din is kakain siya, di ba?
Pero nalaman niya na wala palang pagkain, di sabi niya, mag-ayuno na lang ako sa araw na to. Nag-intention siya. Oh, so yun yung dalil, yun yung patnubay natin na pwede sa mga ayuno na sunna, pwede tayong pwede tayong mag-intention mismo sa araw na yon, o kaya basta Oras na yun. ang kondisyon hindi pa tayo nakakain, hindi pa tayo nakainom. Yun. Didiretso Oh, na. didiretso mo na. Oh. Tapos kabaliktaran naman sa buwan ng Ramadan. So kailangan gabi-gabi nagbabago yung intention natin. So baguhin na intention kasi isang araw matapos panibagong intention naman. Ganun yun sa buwan. Paano, start from halimbawa, bukas hindi ako mag-ayuno, pero gusto mo mag-ayuno. Paano po? Paano pag halimbawa nag-intention ka bukas, hindi mo na ako mag-ayuno, absent mo na ako. Pero nag-ayuno ka, gusto mo mag-ayuno, bago yung isip mo. Paano yun? Oh, okay lang. Kasi yung Tanggap pa rin yun. tanggap pa rin kasi yung intention mo is yung intention kasi pwede yan na mag-intention ka ng ilang oras before. Pwede rin sa urada. Yung mismo kung gagawin mo na. Doon na yung intention. So, ganun yung intention. So, ito. Sabi ng Propeta Muhammad SAW, Man sama yawman fi sabilillah azza wa jal ba'dallahu wajhu minal jahannam 70 aman. Ito, sabi ng Propeta Muhammad, ito yung halimbawa ng reward sa mga taong nag-aayuno ng sunnah. Sabi niya, sino man ang ayuno ng isang araw para sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ilalayo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala yung mukha mula sa impyerno ng 70 years, ay 70 days. I mean, 70 years pala. Sabina aman. So, ilalayo yung mukha mo, hindi lang yung mukha mo, mukha lang yung lalayo, hindi yung katawan. So lahat yun, mukha at katawan, nilalayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 70 years sa impyerno. Ganun kalayo. So Isang araw lang yun, ha? isang araw lang dito. Kaya ano pa yung 30 days? Oh, meron nagtatanong din, Ustad, yung araw ng paghukom, ilang araw yun? Oh, sino nakakalam? Yaumul Qiyamah, araw ng paghuhukom. Ilang araw 'yon? Isang araw lang 'yon. Isang araw lang yun. Oh, kaya nga tinawag siya Yaum. Yaum kasi araw, isang araw lang. Pero ang araw na 'yon, isang araw, pero hindi yung isang araw na kasing tagal ng isang araw natin dito sa mundo natin. Isang araw, mas 1,000 taon. Taon-taon. Ano talaga yun, parang ilang years. Sabi daw, mahigit sa 1,000 years, 500 years. Yun. Dahil, halimbawa, yung mga tao na huhukuman na ng Allah subhanahu wa ta'ala, mauuna yung mga mahihirap kaysa mga mayayaman ng 500 years. So, 'di ba, halimbawa, 'di ba nagpapadala tayo sa Indias? Sa Indias ba kayo nagpapadala? 'Di ba, maraming pila? Tapos nainip na tayo, ilang oras lang na. Ano pa kaya doon sa araw ng paghukom, no? Na kung mapabilang man tayo doon sa mga tao na mahihirap, is mauna tayo, inshallah subhanahu wa ta'ala, mauna tayo makapasok sa paraiso ng 500 years. So yung mga tao na mayayaman, mahuli sila ng 500 years doon. So napaka tagal ng process. Pero sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mabilis lang yun. Pero sa natin, napakatagal. Oo. Kasi yung Yaumul Qiyamah, may tinatawag din siya Yaumul Akhir, ang last na araw. Kasi yung Yaumul Akhir, Yaumul Qiyamah, yun na yung last araw natin dito mismo sa panahon. Kasi after nun, wala ng araw, wala ng buwan, wala ng panahon, wala ng oras. Lahat na tayo ay mananatili panghabang buhay. So forever na yun. No? After nun, after ng araw ng paghukom. Wala ng araw, wala ng buwan, hindi na tayo tatanda,
mananatili lang tayo sa edad ng 33. Yun yung peak age ng isang tao, 33. So yung lakas ni Bro Lawrence doon, Bro Idris, kasing lakas ng 100 tao. So yung lakas natin dito is parang kalahating tao lang kasi mahina, walang exercise. Doon sa paraiso, kasing lakas natin 100 tao. So hindi ka mapapagod doon. Tapos mashallah subhanahu wa ta'ala, yung mga sifat o yung mga katangian ng paraiso na naibanggit sa atin na talagang kumbaga hindi natin ma-imagine sa sobrang nito. Sobrang dakila nito. So ayun, so kung sino mag-ayono para sa Allah subhanahu wa ta'ala ng isang araw lamang, ay lalayo siya ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa impyerno ng 70 years. 30 araw ang ngayon. 70 years. Tapos isa pa dito, yung pag-ayono ng Shawwal. After ng Eid, mag-ayono siya ng Shawwal ng 6 days. Anong matatanggap yung reward? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadana thumma taba'ahu 6 min Shawwalin kana kasiyami dahar. So ibig sabihin, sino man ang nag-ayuno ng Ramadan sa buwan ng Ramadan, tapos sinundan niya ito ng 6 na araw sa buwan ng Shawwal, yung after ng buwan ng Ramadan is Shawwal. So after ng Eid al-Fitr, mag-ayuno siya ng 6 na araw o kaya basta sa buwan ng Ramadan, mag-ayuno siya ng 6 na araw doon. So hindi specific kung kailangan sundan ka agad. Kasi dapat diyan lang sa buwan ng Ramadan yung 6 days. Pero sunod-sunod. Ay, kahit hindi sunod-sunod siya? Sunod-sunod. Kana kasiyami dahar. Kahintulad nung pag-ayuno niyon ay kasiyami dahar, pag-ayuno ng kalahati ng isang taon. Kalahati ng isang taon. So, yung reward nung pag-ayuno ng 6 days is parang kalahati. Nag-ayuno ka ng kalahating taon. Yung reward ng 6 days na pag-ayuno na sa buwan ng Shawwal. So, malaking to sa atin. Kasi dito sa mundo, kumbaga magsasaka tayo, no? Nagtatanim tayo ng mga good deeds, mabuting gawain para sa kabilang buhay, doon natin aanihin. So kung kunti lang yung nagawa nating kabutihan, yun lang yung maaani natin. Tapos ima-minus pa yun sa mga nagawa mong mali. Lalo na sa mga tao na nang luloko o nang aapi ng isang tao. Nabanggit yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya sa mga kasama niya, alam niyo ba kung sino yung mga taong mga lugi? Ya Rasulullah, yung taong lugi sa amin, yung taong walang pera, na walang kabuhayan, walang kayamanan, walang bahay, yun yung lugi sa amin. Sabi ng Propeta, hindi. Yung luging tao is yung pagdarating siya sa kabilang buhay na bundok-bundukin yung kanyang rewards, good deeds, bundok-bundukin. Pero may darating sa kanya na tao na sinabi na, Ya Allah, niloko ako ng tao nito. Ya Allah, sinapak ako ng tao nito. Ya Allah, nilinglang ako ng tao na to. So kukunin sa kanya yung mabuting gawa, ibaya dun sa tao na yun. Halimbawa, si Muhammad, sinuntok niya si Zaid. Pagdating sa Yawmul Qiyamah, sisingilin ni Zaid yung yung hak niya, yung karapatan niya, bakit niya sinuntok? Wala naman siyang ginagawa. So kukunin ni Zaid yung mabuting gawain ni Muhammad. Bawasan. Hanggang, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanggang sa darating na wala na siyang mabuting gawa. At ang mangyayari, wala na siyang ibabayad. Hindi na siya makabayad kasi wala na siyang mabuting gawa. Anong mangyayari? Kukunin ni Muhammad ang masamang gawain ni Zaid at idadagdag niya sa kanya. So, sa tingin niyo, saan mapupunta tong tao na to? So, Allahu alam. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala na nakakaalam. Pero, yun na yung mangyayari yun yung taong lugi sa muflis. Sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yun yung taong lugi sa araw ng paghuhukom.
So, kung tayo, no? Kung tayo, wag tayong manloko, wag tayong manira ng kapwa, wag tayong manlibak. Yung paglilibak is haram. Yung paglilibak, ibig sabihin ng paglilibak is yung ibanggit mo yung tao na wala diyan sa harap mo nang hindi niya gusto. Kahit man ito ay totoo. Parang sinisiraan na gano'n. O sinisiraan o kaya nagbanggit ka ng ganyan, kahit ito ay totoo na ano sa kanya, pero pag narinig niya ito, ikakasama sa kanya ng loob. So, yun yung paglilibak. So, yun din, hindi niya malalaman, pero sa araw ng paghukom, makikita niya yan na si ganyan, si Fulan, si Juan ang libak sa akin. Ikaw pala nang libak sa akin. Kunin kita ng good deeds. Yun. So, lahat, pantay-pantay tayo na ihuhukom ng Allah subhanahu wa ta'ala, i-judge ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng karapatan mo na hindi mo nakuha dito sa balat ng lupa, makukuha mo dun. At lahat ng mga kasalanan at lahat ng mga mabuti, mababasa mo dun sa araw ng paghukom. Kasi narinig niyo yun, yung may malaika, angel na nagsusulat ng mabuting gawa at saka maling gawa. Na meron yan sa surah na darating na araw ng paghukom na kukunin niya isang tao, kukunin niya na ibibigay sa kanya yung libro niya, kumbaga yung diploma. Pag nakuha na yung tao, sasabihin niya na mag-proud siya kasi pasado siya 'di ba? Kapag pasado tayo, tingnan niyo yung grades ko, napakalaki. Pasado ako. Pero yun yung tao na maraming nagawa na mabuting gawain. Pero may tao darating sa Yaumul Qiyamah na kukunin niya yung diploma niya, yung libro niya na ayaw niyang kunin. Na hindi niya gustong makita na ibang tao. Katulad din dito, 'di ba? Pag may mga klase tayo dati na bagsak, parang ilang grades mo, parang nahihiya kasi kung 74 ganyan, may pula. Nahihiya, ayaw niya ipakita yung card niya. Ganon din sa kasi sobrang mas matindi pa dun. Kasi sa araw ng paghukom, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, nung bata tayo, halimbawa, simula nang sinilang tayo hanggang ngayon sa edad nyo, kunti lang maalala natin, di ba? No? Pero sa araw ng paghukom, once na idanala o may nagdala ng imperno sa harapan natin, sa harapan ng mga tao, doon sa moment na yun, lahat tayo maalala natin ang mga nakalipas na araw sa ating buhay. Lahat, kahit nung bata ka pa, kahit yung mga nakalimutan mo na o kinalimutan mo na, or kaya amnesia ka sa mundo, pagdating doon, lahat maalala natin. Yawma yatadakkarul insanu wa anna lahu dhikra. Sa araw na yun, maalala ng tao yung mga bagay-bagay, at sa araw talaga yun, siya ay nakakaalala. So yun yung sa patungkol sa nalayo tayo sa topic, no? So yun yung importante, kailangan magtanim tayo ng mabuti, maraming mabuting gawain upang maani natin, at huwag tayong manloko sa kapwa natin. Huwag tayong gumawa ng kahit ismay lang sa kapatid ng Muslim, sadaka, di ba? Kahit si Lawrence wala nang ngipin niya dito, sadaka pa rin yan. No? Kasi nakakapagsaya ka ng tao, sadaka yan. No? Yung balat ng saging sa daanan, kinuha mo yan, sadaka. Iman yan, iman din. So, yun. Gumawa ng sadaka. Wala kang may bigay na pera. Display na lang. So, tapos tandaan nyo pa, ang pag-aayuno, yung nag-aayuno, may special na Jannah, paraiso. Special na pintuan ng paraiso para sa taong may nag-aayuno. Ang tawag ng yun? Ang Babur Rayyan o pintuan ng Rayyan. So, yung
Babura yan, ito ang paraiso na espesyal lamang sa mga taong nag-aayuno. Kung sino yung tao na maraming ayuno, so dyan sila papasok. Pero yung pinakamataas talaga ay Jannatul Firdaus. So sabi ng mga tao, gusto kong makapasok, nagdudua sila, nalangin sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya Allah, papasukin mo ako sa paraiso kahit sa paraiso lang, sa pinakamabang paraiso. So huwag tayo magdua ng ganyan. Ang idudua natin, yung mataas. Kasi kung hindi man tayo sa Jannatul Firdaus, sa pinakamataas na yung ikalawa. Or kaya ikatatlo. Kasi kung doon ka lang sa pinakababa, paano ma-short, di ba? Anong pinakababa nun? Imperno na. So, kailangan. So, alam mo ba natin kung ano yung pinaka mababang reward na makapasok sa yung tao, yung last person na makapasok sa paraiso, yung reward niya is kaalintulan ng mundo na to. Ito lang yung pinaka mababang reward, So, ikaw kaya, bro, ang pangalan niyo, bro? Yosef? Hamza? Jamil. Ito yung mga bago, no? Hindi ko kayo naabutan. And parang naabutan kita last din, di ba? Oo, naabutan kita. Ano ba, si Bro Hamza? Ano nga yung example natin? Si Bro Hamza, yung reward niya makukuha, halimbawa si Bro Hamza, bibigyan siya ng gobyerno, kaya ng presidente, ibigay sa kanya yung Mars. Oh, di ba? Ikaw, sa'yo na yung Mars, pero hindi ka makapunta doon. Mashallah, di ba? O kaya, bibigyan ka ng isang, para mas katotohanan, bibigyan ka ng isang island, isang isla sa Pilipinas, na yung lawak is mga... ganyan. Yung China, ano yan? Yung inaagawan ng ano? Ibigay sa'yo. Yun nga, yung isang island lang na ganyan, inaagawan ng dalawang country, ilang bansa. Kasi gusto nila ano pa kaya yung last person na makapasok sa paraiso, Itong mundo na ibibigay sa'yo. yung reward niya is kaya tulad ng mundo na to. No? Tapos wala ka nang hahanapin doon. Lahat, asawa, pagkain, bahay. Wala, hindi ka tumatay doon. Lahat ng nakakadiri dito sa mundo, wala doon. Wala doon sa paraiso. No? Yung hindi tayo kumakain na ng kain doon, hindi ka na. Tapos araw-araw gumagwapo tayo. Gumaganda tayo. Dito araw-araw tumatanda tayo Doon wala na. Stay ka na sa 33 years old. 33 years old, sabi ng mga ulama, sabi ng mga scholar, at araw-araw mas gumagwapo tayo. Hindi mo na Di ba? Lahat naman tayo dito may asawa, di ba? Hindi mo na kailangan mag-skinol. Wala na skinol doon. Hindi mo na kailangan maglagay ng gel. Doon sa paraiso, Doon ako tubuan ngipin. Mashallah. Hindi mo na kailangan ng pustiso, bro. Lahat tayo pantay-pantay. Kaya mga ulama dati sabi nila, bakit ipagpapalit natin yung buhay natin dito sa mundo na hindi naman permanent, na panandalian lang. Doon panghabang buhay, permanente. So yung 60 years, 40 years, 50 years natin dito, mas mainam igugol. Pero dahil nga may syaitan, sabi ng syaitan na ililigaw, nag-promise siya sa Allah subhanahu wa ta'ala na ililigaw ko yung mga alipin, yung mga tao mo. No? Ililigaw niya. Maliban na lang sa mga taong muttaqin. Yung mga taong takot sa Allah, may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at nanampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kung lagi tayo may takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tayo maliligaw ng syaitan. Pero gaya nga ng na ang Allah subhanahu wa ta'ala, lahat tayo sinusubukan niya. Ginawa tayo na anuman tayo dito, sinilang ka man na Muslim o kaya hindi, sinusubukan tayo. Kasi walang chance na hindi makakarating yung Islam sa panahon natin ngayon, di ba?
open na yung open na yung social media, yung balita doon, balita kumakalat agad. So, alam na ng tao kung ano yung Muslim, ang Islam. So, nasa kanila yun. Yun yung pagsubok sa binigay nila. Tapos yung binigay sa atin is paano natin panindigan yung pagiging Muslim natin. Yun yung pagsubok na din na kahit na Muslim na nga tayo, binibigyan pa rin tayo ng pagsubok ng Allah. Tapos, kung sino man yung, alam nyo ba kung sino pinakamalaking pagsubok na Muslim ang binigyan ng pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala? Sino yon? Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mismo, Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, binigyan siya ng pagsubok, propeta na siya eh. Tapos, kasunod, pag binanggit mong Allah subhanahu wa ta'ala, kasunod yung pangalan ng Propeta Muhammad sa adan. No, pag nagsasyahada tayo, kasunod, kaakibat kaagad ang pangalan ng prophet. Pero sa kahit ganon yung ng propeta, ay binigyan pa rin siya ng pagsubok. Nung unang sa yung nagdadawa ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah ng 13 years, namatay yung asawa niya, lahat ng lalaki niyang anak namatay. No? Lahat ng lalaki niyang anak namatay yung first wife niya si Khadijah. Muntik na siyang patayin ng sarili niyang angkan. Sarili niyang angkan, muntik na siyang patayin. At umalis siya sa sarili nilang tahanan, sarili nilang bayan. Lumipat siya papuntang Madina. So doon. So ganyan. Kaya sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Tagalog ba, kung sino yung tanda ng mahal ng Allah subhanahu wa ta'ala is nabibase sa bigat ng mga pagsubok na dumadating sa kanya. So kung may dumating sa atin ng pagsubok, pagtiisan natin ito, pagsabaran, kasi yung sabar na-exchange yan ng reward. Kasi sa araw ng paghukom na parang na-lecture ko na to dati, di ba? Dati na sa araw ng paghukom, merong mga tao na nagmimithi, no? Nagmimithi sila na naway, sabi nila naway makaranas kaming matinding pagsubok na kahit mambalatan namin yung sarili naming balat upang makatikim ng matinding pagsubok para sa araw ng paghukom makamit namin yung malaking o maraming gantimpala mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi yung kunti lang yung pagsubok, makapunta sila sa paraiso, kunti lang yung reward nila kaysa mga tao na maraming pagsubok na makapunta sa paraiso. Mas marami yung reward nila. At saka yung totoong panalo is hindi natin makikita dito. Hindi natin nakikita dito. Yung totoong panalo is yung once na makapasok tayo ng paraiso. Yun yung totoong panalo at totoong tagumpay at kasiyahan. Kasi dito sa mundo, hindi tayo nasisiya tayo, tumatawa tayo, pero hindi pa rin yung tunay na kasiyahan. Kasi sabi nila, kung naghahanap ka ng kasiyahan, hindi mo yan makikita sa alin dito sa mundo. Wala yan dito sa mundo. Makikita mo yan sa pag makapasok na tayo ng paraiso. So ayun. So inshallah hanggang dito na lamang. So subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.